na hindi indication na wakas na ng panahon. Yun ay magsasabi pa lamang na malapit nang dumating ang anak ng tao. Hindi pa yun yung wakas. Okay. And ito, sabi niya, tandaan ninyo, magaganap ang lahat ng ito bago mamatay mga taong nabubuhay ngayon na lilipas ang langit at ang lupa, ngunit ang aking mga salita ay mananatili magpakailanman. Ang ibig naman po sabihin, lahat ng binanggit ng Panginoong Hesus, tiyak na magaganap. Hindi magbimintis ang Diyos. Kaya sabi niya, lilipas ang langit at lupa. So, ibig bang sabihin, Kuya Ses, itong mundong ginagalawan natin, lilipas ito, babaguhin ng Lord, it will be destroyed pagdating ng araw, gugunawin ng ating Diyos. Pero titignan natin, lilipas ang langit at ang lupa. Sabi niya ganyan, yes, babaguhin po ng Diyos. Dahil ang mundong ginagalawan natin has been corrupted by sin. Nakurap po ng sin ang mundong ginagalawan natin. And then in 36, ngunit, ito yung panghawakan natin, walang nakakaalam ng araw at oras ng pagsapit niyon. So take note, sabi niya, walang nakakaalam. So kung lagi ni mamadto, at dati bulang kristal na hululan na, may ni Apo Diyos nito na kastoy nga tawad kastoy nga aldaw. Si Tayuman, nga manamati, inabot tayo garudami nga baka tayo, na ma-enjoy tayo, pwede kayamanan tayo. Yung sinasabi ng Biblia, wala nakakaalam ng oras ng panahon na yun. Diba? Kahit ang mga anghel sa langit, umaging ang anak man, ang ama lamang ang nakakaalam nito. Akala ko ba Diyos ang Panginoong Jesus? Bakit di niya alam kung kailan siya babalik? Di ba kayo nagtataka? Sabi niya, ang nakakaalam lamang ang amang nasa langit. Di ba, Diyos, ang Panginoong Jesucristo, bakit di niya alam yung kanyang muling pagbabalik? Hindi ba naglaro sa isipan natin? Ayun niya, di ba all-knowing si Apo Diyos? Bakit sabi niya dyan, tanging ang amang nasa langit yung nakakaalam ng pagdating ng araw na yun? Take note. The Lord Jesus Christ, during that time, took the human form. Hinubad niya yung kanyang pagiging Diyos niya at siya ay namuhay dito sa lupa bilang isang tao. Yes, He is God and He is also a Son of Man. Pero, dyan sa part na yan, merong limitasyon dahil nasa human form siya. Take note, nandito pa siya sa lupa. Diba nung kausap niya, nung isinasalaysay niya. Kasi kadalasan yan, no? Ayan yung ginagamit po na, akala ko ba, Diyos, ang Panginoong Jesus, bakit sabi niya, tanging ang amang nasa langit ang nakakaalam, di ba, all-knowing siya. Sabi niya, ang Panginoong Jesus at ang ama ay iisa, bakit di niya alam? But take note, what is the specific condition and instance during nung tagpo na yan? During nung tagpo na yan. Nakukuha po natin. Okay, next. Meron pa po kuya. Yan. So, ibinabala na sa mga panahon na iyon na huwag magpalinlang kasi meron pong great deception na tinatawag. Ngayon, marami pong mga nanlilinlang. Kung makita niyo dun sa may TikTok na may nagsasabi doon, siya daw si Kristo, siya daw ang anak ng Diyos. Pero sabi doon siya yung anak ng Diyos. Marami siyang na-deceive. Pero hindi pa rin po yun ang tinatawag na takda na Kristo. And then, maging mga alagad ay marami po yung madideceive, manilindang. So ngayon pakaunay-unay ni Apo Jesus, sabi niya doon, see to it na huwag kayong malinlang. Kasi marami ang paparito at magsasabing siya ang Kristo at marami siyang malilinlang. Ado, timaakay na. Nakuha po natin. Next po yan. Ngayon, so ano yung paghahandaan natin? Ito yung mga paghahandaan natin. Yan, sa 30, pagkatapos, sabi niya ganyan, lilitaw sa langit ang tanda ng anak ng tao at mananangis ang lahat ng bansa.
Makikita nila ang anak ng tao na nasa alapaap at dumarating na may dakilang kapangyarihan at kadakilaan. Ito yung pinaghahandaan natin at hinihintay natin, the second coming. Yan yung binabanggit doon. Kaya ang tanong dyan, ano ang kanilang paghahandaan pertaining dun sa mga disciples na naipasa sa atin, ano ba ang dapat nating pinaghahandaan? Ang muling pagbabalik ng Panginoong Jesus. Kasi pagkatapos nung lahat ng mga isinilaysay ng Panginoong Jesus, hanggang dyan sa verse 29, sa 30, magigisnan ng lahat. Magigisnan ng lahat, lilitaw sa langit, ang tanda ng anak ng tao pertaining to the Lord Jesus Christ, at mananangis ang lahat ng bansa. Makikita nila ang anak ng tao na nasa alapaap at darating. Siya po ay may dakilang kapangyarihan at kadakilaan sa hudyat ng take note. Ito yung lagi nating tatandaan. Kaya pagdating sa Revelation, merong tinatawag na the seven trumpets. May tinatawag na seven trumpets. Sabi dito, sa hudyat ng malakas na tunog ng trumpeta, susuguin niya ang kanyang mga anghel sa apat na sulok ng daigdig at titipunin nila ang mga hinirang mula sa lahat ng dako. Ito yung tinatawag nating dagit or rapture. Ang tanong, sa second coming ba ng Panginoong Hesukristo, siya ay lalapag sa lupa na katulad ng, diba, doon sa bundok ng Olibo, siya ay pumaitaas papunta doon sa langit. Ulitin ko, ang tanong, sa second coming ba ng Panginoong Hesukristo, ang kanyang mga paa ay lalapag sa lupa? Yes or no? Sa second coming. Sa alapaap. Nasa alapaap lang po siya. Okay, in the air. Sa alapaap po, hindi po lalapag ang paa ng Panginoong Diyos o Panginoong Jesus dito sa lupa. Mangyayari pa lamang dun sa mga susunod na events, yung paglapag ng kanyang paa sa lupa. So, anong gagawin ng Panginoong Jesus doon sa kanyang muling pagbabalik na makikita doon sa alapaap? Ito yung pagkaon or pagdagit. Yung binabanggit ko dyan na susuguin niya ang kanyang mga anghel sa apat na sulok ng daigdig at titipunin nila ang mga hinirang mula sa lahat ng dako. So ito yung tinatawag na meeting up in the air. Meeting up in the air. Sino makikipag-meet sa Panginoong Jesus? Yung mga hinirang mula sa iba't ibang dako ng mundong ibabaw. Anong gagawin nila pag nag-meet up sila in the air? Saan sila pupunta? Akala ko ba second coming na? Saan sila pupunta? Kapag nag-meet up sa air, saan pupunta? Yung mga hinirang na kakaunin or titipunin ng ating Diyos or dadagitin ng mga anghel. Saan po, Pastor? Isasama niya sa langit. Doon sa kaharian, sa langit, sa piling ng Diyos. Isasama niya sila sa piling ng Diyos. Ang tanong, anong mangyayari doon sa mga maiiwanan? Anong mangyayari sa mga hindi po nakasama doon sa rapture or sa pagdagit? Sila ba yung magsasuffer ng tribulation? Sige, what else? Ano pa po? Bigyan ng pag-asa na magsisi, that's true. Ano pa po? Ano mangyayari doon sa mga natira? Take note doon po sa pagdagit, hindi po lahat ng Kristiyano professing that they are Christian makakasama sa pagdagit. Yung mga nananatiling tapat at sumusunod lamang sa kalooban ng Diyos. And take note, the standard of God is totally different from the standard of mankind. Kasi iniisip natin, basta-basta lamang yung standard ng ating pong Diyos. Maraming magsasabi, they are Christian, pero pagdating ng panahon, hindi nakasama doon sa pagdagit. Why? Because the standard of God is totally different from the standard of humankind. Hindi po basta-basta. Kaya nga, yung word na petiks, naturally, hindi po makakasama doon sa pagdagit. Kaya habang may pagkakataon, ang bawat isa po sa atin na sumunod at maglingkod sa ating pong Diyos, huwag magpapetiks-petiks.
Ang pinag-uusapan, being faithful to the very end. The word faithful, tapat hanggang doon sa dulo. Kaya nga marami ang mananangis, di ba? Kapag nakita nila yung kaluwalhatian ng Diyos na dumarating doon sa alapaap. Sabi diyan, kanilang dapat paghandaan ang pagbabalik niya. That's the day of the Lord or araw ng Panginoon. Yun yung kanyang muling pagbabalik. At ang pagtipon, gather together, at pagkaon, ibig sabihin, gathering. Yan, i-gather niya sa mga hinirang. Yun yung sinasabi niya, lagi kayong maging handa. At yun din po yung paulit-ulit na sinasabi po sa atin na lagi tayong maging handa. Maging handa sa muling pagbabalik ng Panginoong Hesus upang tayo ay makasama doon sa tinatawag na rapture or dagi. Bagaman ang salitang rapture ay hindi po matatagpuan doon sa Biblia. Ito po yung ginamit lamang na word to describe yung senaryo na dadagitin. Ang meron po sa Biblia, pagdagit. Pagdagit, dadagitin, or caught up in English. But the word rapture, baka hanapin po natin sa Bible, wala pong word na rapture. Ito po yung ginamit na salita lamang to describe yung senaryo na kakaunin ng Diyos yung kanyang mga hinirang. Nakukuha po natin. Next. Yan. So ano nga ba yung dapat na isaalang-alang tungkol sa araw ng Panginoon? So maliwanag na po sa atin ang ibig sabihin ng araw ng Panginoon. Ito po ay ang kanyang muling pagbabalik. So pag sinabi na we are waiting for the Lord's Day or araw ng Panginoon, ito'y tumutukoy doon sa kanyang muling pagbabalik. Ngayon, ang tanong, ano yung isasaalang-alang natin tungkol sa araw ng Panginoon? First natin na answer, marapat nating dinggin ang mga babala ng mga apostol. Dapat nating dinggin, isaalang-alang, unawain ang babala ng mga apostol. Ano ba yung mga babala ng mga apostol? Tingnan po natin. Siguro kukunin lamang po natin dalawa sa mga apostol ang nagbigay ng babala. Ito po ay apostol si Pablo at saka si Pedro. Apostol Pablo at apostol Pedro. Next slide natin po yan. Ano ba ang pagbababala na sinabi ni Pedro sa mga indispersal na Christians during his times? In 2 Peter, pangalawang sulat niya, 2 Peter chapter 3 verses 3 to 13. Maliwanag kasi kay Pedro, no? Yung muling pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. Talagang nagrema sa kanya. Nagbabalik ang Panginoong Jesus. Sabi niya, una sa lahat, dapat ninyong malaman na sa mga huling araw ay pagtatawanan kayo ng mga taong namumuhay ayon sa nasa ng laman. Sino na pong nakaranas na pinagtatawanan po tayo? Nagtipat-tipat-tipat-tipat na. Nagtipat-tipat na, damdama, nagsangit-sangit na, damdama pa rin